Dear Lady Love TV. Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang 15 bahagi. Jackie Cruz. Kung dati ay plain lang na pangalan lang niya sa mga tao, ngayon ay masasabi niyang may malaking impact iyon sa mga tao, lalo na sa mga kababayan niya, dahil ang mga kwentong sinusulat niya ay naging bestseller. Napangiti siya dahil naalala niyang nakatulong ang pagpapapromote niya sa ginawa niya sa kanyang mga libro. Dahil doon ay mas dumami ang kanyang followers at may mga nagbibigay pa ng positive review sa kanya. Ang 10 libro na nagawa niya sa loob ng 5 taong paninirahan niya sa Amerika ay naging bestseller. Hindi lang sa Amerika kundi sa buong mundo, lalo naman dito sa Pilipinas. Mula kasi nang lumabas siya sa isang magazine sa New York, ay nalaman na isa siyang Pilipino. Tumaas din ang sales nila sa Pilipinas. Naisip niyang kaya ganoon ay dahil gusto lang talaga ng kapwa Pilipino niya na siya ay suportahan. O maaari rin namang talagang nagagandahan ito sa mga kanyang gawa. Ang mga istoryang naisulat niya ay romance, fiction, at fantasy. At dahil sa magagandang reviews na natatanggap niya, ay naging dahilan iyon para siya mas makilala. Na magpunta siya sa Amerika, ay plano niya talagang magmasteral, pero hindi agad natupad ang gusto niya dahil ilang linggo pa lang sila doon ni Marco, ay natuklasan na niyang buntis siya. Mabigat din lagi ang pakiramdam niya, kaya nung first trimester niya, ay wala siyang gustong gawin kundi matulog at kumain. Ngunit ginusto niyang paglabanan ng kanyang katamaran. Siyempre, mag-isa lang siyang bubuhay sa anak niya, kaya kailangan ay mai-provide niya ang mga kailangan nito. Dahil sa paghihirap na kanyang naranasan ng mga oras na iyon, ay parang gusto na niyang tawagan si Lawrence para ipaalam dito ang kanyang kalagayan. Pakiramdam naman kasi niya ay minahal siya nitong talaga. Kaya lang, naisip niya kung paano. Kung tama nga ang sinabi ni Marco na wala iba gusto si Lawrence kundi ang manakit. Masasaktan lang siya kapag nakumpirma niyang pinaibig lang siya nito dahil ibig nitong patunayan kay Marco na kaya siyang agawin nito. Baka kapag nalaman ni Lawrence sa buntis siya, ay mas pagtawanan lang nito si Marco. Baka ipamukha lang nito sa kanya na wala siya talagang kwentang tao. O kapag nangyari yon, hindi lang siya masasaktan. Baka hilingin na lang niyang mamatay na siya dahil tiyak na madudurog lang ang kanyang puso. Kaya, may nabuti na lamang niyang tanggapin ang alok na kasal ni Marco. Siguro nga, mas maiging sila na lang ang magsama habang buhay. Total kilala naman nila ang isa't isa. Ngunit kahit nakasal na sila ni Marco, hindi naman sila umakto ni Marco na tunay na mag-asawa sa tunay na kahulugan nito. Kahit pasabihin na may diferensya ang pagkalalaki nito, ay wala itong anumang ginagawa sa kanya kundi halikan at yakapin siya. Siguro dahil alam din nito ang tunay niyang nararamdaman. Tiyak niyang hindi rin gugustuhin ni Marco na kahit ito ang kasama niya ay ibang lalaki pa rin ang nasa isip at puso nito. Kaya naman, ang buong atensyon niya noon ay itinutok niya sa kanyang pagbubuntis at sa kanyang pangarap. Nakakita kasi siya ng publication doon na tumatanggap ng manuscript. Sinubukan niya magsulat ng romance at pumasa naman. Naging bestseller pa ang unang librong sinulat niya. Kaya man nagbigay iyon ng inspirasyon sa kanya na ipagpatuloy ang pagsusulat. At dahil nga sa isang interview sa isang sikat na magazine sa US, ay nalaman na isa siyang Pilipina. Dahilan para magka-interes ang ilang TV station sa Pilipinas na ma-interview rin siya. Ayaw nga sana niyang tanggapin iyon dahil naman dapat siyang pag-ukulan ng pansin. Ang gusto lang naman niya ay makapagsulat para magawa niyang maibahagi ang kanyang talino. Kaya lang talagang hindi niya magawang tanggihan si Lawrence na alam niyang gagawin ang lahat para masaktan si Marco. At hindi niya iyon hahayaan. Mahal niya si Marco. Ito ang kanyang matalik na kaibigan. Kaya naman kailangan din niya itong protektahan sa lahat ng paraang alam niya. Good morning. Bati niya sa sekretarya ni Lawrence. Magandang umaga rin. Nakangiting sabi niya. Ipinakita pa niya ang kanyang the best smile dito dahil gusto niya maging komportable ito sa kanya. Miss Jackie? Yes, Mrs. Jackie Tan. Pagtatama niya. Jackie Cruz lang ang ginagamit kong pangalan dahil iyon ang pen name ko. Is that your real name? Pangalan ko nung dalaga pa ako. Pagtatama niya. Alam mo bang marami ang natutuwa sa pagdating mo rito? Really? Manghani ang bulalas. Siyempre, super sikat ka. Marahang tawa ang kanyang pinakawalan.
Hindi kasi niya inilalagay sa kanyang utak ang sinasabi nitong kasikatan dahil ayaw niyang lumaki ang kanyang ulo. Para sa kanya, ay tama na iyong maraming sumusuporta sa kanya at kumikita siya ng malaki. Hindi nga lang niya akalain na maraming nagpapa-autograph sa kanya sa kumpanya ni Lawrence. Iba talaga ang sikat, pinagkakaguluhan, wika ng boses na kilalang kilala niya. Si Lawrence. Plano sana niyang ngitian ito ng pagkatamis-tamis para maiparamdam niya rito na hindi na siya apektado sa presensya nito. Ngunit nawala lang ang nakapaskil ng ngiti sa kanyang labi nang mapatingin siya kay Lawrence. Lalo kasi itong gumagwapo sa kanyang paningin, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Ayaw niya kasing magkasala kay Marco. Nandiyan ka pala. Ako may-ari ng TV station, remember? Tanong nito sa kanya. Masyadong tutok ang pansin niya sa mga bumabati sa kanya, kaya naman hindi niya namalayan ang paglabas nito sa opisina. Tiyak niya kasi nung dumating siya ay hindi pa niya ito nakikita. Dahil kung kanina pa niya ito napansin, ay hindi siya mapapatulala sa kagwapuhan nito. Sa loob naman kasi ng 5 taon ay hindi nawala ang karisma nito. Sa katunayan ay mas tumingkad pa iyon dahil sa nababalutan na ito ng kapangyarihan, kaya't nag-uumapaw ng self-confidence sa katauhan nito. Ngiting-ngiti nga ito sa kanya ngayon na para bang ikinatutuwa ang pagmamasid niya rito. Welcome to my company. Nakangiting wika nito sa kanya. Napangiwi siya dahil parang mas gusto niyang sabihin welcome to hell. Kahit kasi malamig naman ang buga ng aircon ay parang init na init ang paligid. At sa palagay niya ay hindi yun makabubuti, lalo na't 1 buwan silang magsasama sa iisang lugar. So, anong gagawin ko dito? Nakahalukip-kip na tanong ni Jackie kay Lawrence, na wala yatang gagawin maghapon kundi ang titigan siya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na hindi siya dapat maapektuhan sa ginagawa nito sa kanya, pero parang may sariling utak ang kanyang pakiramdam. Sobra siyang naaapektuhan sa titig nito, kahit sa ibang direksyon naman ang kanyang tingin. Look at me, marahang sabi nito. Ayaw sana niya iyon tingnan, pero parang napakahirap gawin, lalo pat nakikiusap ang boses nito. At nang tingnan niya ito, parang gusto niyang masinghap dahil hindi niya akalain na nasa likod na pala siya nito halos. Hindi lang niya namalayan ang paglapit nito dahil sa mabilis nitong pagkilos. Kung sa bagay, talagang magiging mabilis ang pagkilos nito dahil nakaupo ito sa swivel chair. Bakit ba kailangan pa kitang tingnan? Naiinis niyang tanong. Kahit tuloy gusto niyang makita ay magaganda nitong mga mata, matangos na ilong, mapupulang labi, pati na rin ang kagwapuhan at kakisigan nito. Pinili niyang magpakatatag. Ngunit hindi niya napigilan ng mapalunok, lalo na't napatitig siya sa labi nitong miss na miss niya na. Kahit kasi ilang ulit niya itong nahalikan, parang hindi pa dumating sa puntong pinagsawaan niyang tikman ang mga labing iyon nang ilang ulit ding nagdala sa kanya sa langit. Kaya nga sa tuwing may eksena siyang erotic, ang lagi lang niyang inaalala ay nararamdaman niya nung panahong nagmamahalan pa sila. Nagmamahalan? Mapait niyang tanong sa kanyang sarili. Para matiyak kung hindi ka naaapektuhan sa akin. Parang walang anumang sabi nito. Matagal siyang hindi nakakibo dahil pinag-isipan muna niya ang sinasabi nito. Kaya lang parang gusto niyang mapikon dito. Dahil alam na alam niya kung ano ang gusto nitong ipakahulugan. Dinala mo lang ako dito. Para iseduce? Naaakit ba kita? Nakangiti nitong tanong. Kung hindi lang niya napigilan ang sarili ay baka nasabi niya ng katagang yes. Ang mga mata at ngiti pa lang kasi ni Lawrence ay sapat na para mahipnotis mo siya. Ngunit kailangan niyang labanan ang kanyang nararamdaman dahil mali. Saka alam niyang may pinaplano si Lawrence at tiyak niyang iyon ang maipagpatuloy nito ang paghihiganti kay Marco. No. Mariin niyang sabi saka ito binigyan ng matalim na tingin. Kailangan kasi niyang ipaalala sa kanyang sarili na si Lawrence ay mortal na kaaway ng kanyang best friend, kaya pati siya ay magagawa nitong idamay sa paghihiganti nito. Really? Yes. Parang ayaw ko maniwala. Ayaw mong maniwala o ayaw mong tanggapin? Sarkastikong tanong niya rito. Kung kanina ay may nakahugis ng ngiti sa sinasabi nito, ngayon ay napawi na yon. Pero dahil sa parang mas gusto mo pang mapahiya, pagbibigyan na lang kita. Wala namang mangyayari kung talagang gusto mong ipagpilitan pa ang sarili mo. Sana lang, lagi mong iisipin na may pamilya na ako at mas makabubuti kung maghahanap ka na lang ng ibang lalandiin. Sunod-sunod na mura ang pinakawalan nito, kaya hindi niya napigilan ng matawa. Alam niya kasing para itong binubuhusan ng malamig na tubig
ang lahat ng self-confidence nito kanina. Siguro nga, ang nasa isip nito ay ang Jackie Cruz na nagmahal dito ng todo-todo. Bakit? Ibang tao ka na ba? Nanunod yung tanong niya sa sarili. Kaya parang gusto niyang mapamura. Kahit naman kasi marami nang nagbago, alam niyang siya pa rin ang babaeng iyon. I'm not available dahil mahal ko. Mahal ko si Marco. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling ginawa ko dati. Wika niya sa kataas nung sinalubong ang tingin nito para maisip nito na hindi naman siya nagbibiro. Isang pagkakamali lang sa iyo ang naging relasyon natin? Gustong itanong ni Lawrence pero hindi niya nakuha magsalita. Pakiramdam niya kasi may bombang sumabog sa kanyang harapan tapos ay mga nilalang na lumapit sa kanya at pinagbubugbog siya. Para kasing gutay-gutay na yung puso niya ng mga oras na yon. Oo nga't alam niya na si Marco talaga ang first love ni Jackie. Pero hindi niya akalain na isang pagkakamali lang dito ang naging relasyon nila. Naramdaman naman niyang minahal siya nito. Ngunit sa isang iglap, ay bigla yung nagbago. Kaya ang pumasok sa isip niya, ay ginawa lang siya nitong panakip butas. So, sana ay magkaintindihan tayo ngayon pa lang. Wala akong ibang gusto ngayon kundi matulungan si Marco. At alam ko naman ang layunin mo. Ang pahirapan siya. Kami. Bakit? Hindi ka pa ba nakakapag-move on? Don't tell me. Hanggang ngayon ay mahal mo pa rin ako. Sarkastikong tanong nito sa kanya. Hindi siya nakakibo dahil hindi niya alam kung ano bang isasagot niya. Alright. Ang gusto niya talaga ay pahirapan si Marco at ipakita kay Jackie na nagkamali ito nang iwan siya nito. Pero hindi niya makuhang masiyahan ngayon kahit alam niyang hindi mapakali ngayon si Marco dahil nasa piling niya ang asawa nito. At kahit gusto niya magyabang ngayon sa harapan ni Jackie, ay hindi niya magawa dahil parang balewala lang rito ang kanyang narating. Sa kaisipang iyon, ay hindi niya maiwasan na makaramdam ng sobrang panghihina. Is silence means yes? Nakangising tanong nito sa kanya. Damn it, sabi niya sa halip na umamin. Huwag masyadong magmura, sayang naman ang kagwapuhan mo. Nagkaroon siya ng pagkakataon na tudyuhin ito. Kaya nginisihan niya si Jackie. Gwapo pa rin pala ako sa paningin mo. Bulag lang naman ang magsasabi na hindi ka gwapo. Wika nito pagkaraan saka siya pinakatitigan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nabigla siya nang bigla lang itong tumawa. Saglit tuloy siyang nakaramdam ng pagkalito. Ang pula-pula ng mukha mo. Ibig sabihin affected ka sa mga sinasabi ko. Does it mean may pagnanasa ka pa rin sa akin hanggang ngayon? Muli, napamura siya sa kanyang sarili. Hindi naman kasi ganito ang gusto niyang mangyari. Ang inaasahan niya ay si Jackie ang makakaramdam ng panghihinayang sa kanya pero hindi niya nagawang kontrolin ang kanyang emosyon. Sa harapan ng kanyang ex ay parang isang teenager na biglang namula. It's so nice na malaman ang nararamdaman mo. Pakiramdam ko talaga ang ganda-ganda ko. Kaya lang sorry to disappoint you dahil kahit na anong gawin mo ay hindi na kita papatulan. Nakangiting sabi nito. Hindi na kita papatulan. Pakiramdam niya yun ang pinakamasakit na mga salitang narinig niya, kaya parang gusto niyang magwala. Parang ibig niyang umiyak. Kung malalaman ng iba ang tunay na nararamdaman niya, siguradong marami ang magtatawa sa kanya dahil maraming babae nangangarap na mapansin man lamang niya. Pero ang gusto niya ay meron ng asawa at anak. Ang masakit pa, pinamumukha nito sa kanya na ang nangyari sa kanila dati ay isang pagkakamali na dapat na talagang ibaon sa limot. Kaya lang, hindi niya magawa. Siguro naman ay pwede na tayo magtrabaho ngayon, hindi ba? Hanggang 5 lang naman ako dito sa opisina mo dahil kailangan kong umuwi. Alam mo na, may duty ako as wife and a mother. Sa pagkakatitig niya rito ay bumalik na naman sa isipan niya na minsan ay pinangarap din niya itong maging asawa at ina ng kanyang mga anak. Pinaplano niya na nga kapag nakagraduate sila ay yayayain na nito na magpakasal pero hindi nangyari yon. Dahil isang araw ay ipinamukha nito sa kanya na kahit may nangyari na sa kanila ay hindi pa rin nawala sa puso't isipan nito si Marco. Kahit na alam ni Jackie na nagawa niyang pikunin si Lawrence, ay hindi niya napigilan ng matawa nang ibagsak nito sa kanyang harapan ang napakaraming libro. Siguro ay nahahalata na nito na sobra siyang naiinip. Kahit naman kasi nakaharap siya sa computer, ay wala naman siyang ginagawa. Dahil nga sinabi ni Lawrence na gusto siya nitong pagsulatin ng teleserye, ay minabuti niyang gumawa ng plot, kaya nga lang nahihirapang dumaloy ang mga ideya sa kanyang isipan dahil nasa paligid niya ang pinakamalaking distraction sa kanyang buhay. Nangangati na ang mga dila niyang sabihin ito ng tsupe, ngunit pinipigilan niya ang sarili
dahil baka sabihin naman nitong masyado siyang affected sa presensya nito. Well, totoo naman yon. Ngunit syempre, gagawin niya ang lahat para hindi nito mahalata. Kaya lang, paminsan-minsan ay hindi niya maiwasan ang mapatingin kay Lawrence na kahit nakatutok ang atensyon sa binabasa, ay nangingiti-ngiti naman. Sa isang sandali tuloy ay gusto na niyang kumanta ng sino ang tunay na baliw dahil pakiramdam niya talaga, anuman sandali ay mapipigtal na ang kanyang katinuan. Ayaw naman niyan titigan lang si Lawrence dahil baka naman mahalata nito ang tunay niyang nararamdaman. Kahit naman kasi nagpapakita siya ng katarayan dito, ay alam niyang ginagawa lang niya iyon para hindi nito malaman kung gaano siya nangungulila rito, kung gaano siya nananabik sa yakap at halik nito. Sa piling lang kasi nito siya nakaramdam ng tunay na kasiyahan. Kung hindi nga niya napigilan ang kanyang sarili, parang gusto na niyang humagulhol ng iyak. Ang sakit din naman kasing kahit na nasa malapit lang ito ngayon, ay hindi naman niya ito magawang angkinin. Siya kasi ang pag-aari na ng iba at ito. Siyempre, ayaw na niyang isipin pa kung sino ang karelasyon nito. Kahit hindi pa niya nakikita ang mga ito, na naglalambingan sa harap niya ay parang dinudurog na ang kanyang puso. Anong gagawin ko dyan? Manghani ang tanong. Kahit kasi anong isip ang gawin niya ay hindi niya maisip ang dahilan kung bakit kailangan nitong bigyan siya ng mga libro. Saka mahihirapan talaga siyang pagganahin ng talino niya ngayon dahil pumapasok sa kanyang ilong ang amoy nitong miss na miss niya na. Jackie, umayos ka. Naiinis niyang sabi sa sarili. Malaki ang tiwala sa kanya ni Marco, kaya hindi niya iyon dapat sirain. Kung ano man pinaplano ni Lawrence, kinakailangang mabigo niya ito. Basahin mo. Para? May magawa ka. Ano ba kasi ang dapat kong gawin dito? Ang pagkakaalam ko kasi, kaya ako nandito ay gusto ninyong malaman kung anong journey ko sa pagsusulat. Pero wala namang lumalapit sa akin para may mag-interview. Kinukulong mo lang ako sa opisina mo para titigan. Hindi ka ba nagsasawa sa kagandahan ko? Inis niyang tanong dito. No. Isang salita lang yun pero pakiramdam niya ay nanayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Hindi lang naman kasi tungkol sa interview ang dahilan, kaya ka naririto ngayon, hindi ba? Tulad nga ng sinabi mo, ang gusto ko ay pahirapan si Marco at syempre, gusto ko rin na nakikita ka palagi. Ayoko lang na mainip ka kaya binibigyan kita ng mga librong babasahin. Malumanay na sabi nito. Sinabi yun sa kanya ni Lawrence na nakatitig sa kanyang mga mata, kaya hindi niya napigilan ang mapalunok. Talaga kasing nanayo ang kanyang balahibo dahil parang hinaplos ang puso niya sa mga salitang iyon ni Lawrence. Okay, thank you. Wika niya nang maisip niya ang sinabi nito. Napabuntong hininga na lang siya at kinastigo niya ang sarili pagkaraan. Hindi naman kasi kailangan na masiyahan siya dahil sa pag-aalala sa kanya ni Lawrence. Sa palagay niya ay masyado siyang OA. Welcome. May sasabihin ka ba? Tanong niya rito pagkaraan. Ibababa lang kasi niya ang tingin niya sa mga librong ibinigay nito kanina. Pero hindi niya nagawa dahil nararamdaman niya ang presensya nito dahil hindi pa rin ito umaalis sa kanyang harapan. Para tuloy gusto niyang magalit kay Lawrence. Kung umasta naman kasi ito sa kanya ay parang gusto niya itong pag-usapan sila at ayaw na niyang balikan pa ang nakaraan. Kung maaari nga lang sana ay ayaw niya na magkaroon ng ugnayan dito. Kapag nasa malapit lang kasi ito, ay malaki ang tendensya na mabuking siya nito. Oh, hindi niya hahayaan na mangyari yun. Masaya ka ba? Yes, mabilis niyang sabi dahil talaga namang masarap sa pakiramdam na mayroon siyang kasamang pamilya na talaga namang maaasahan. Ewan nga lang kung bakit nakaramdam siya ng pagkautal nang sabihin niya mga salitang iyon. Kung hindi nga niya nakagat ang kanyang labi ay parang gusto niyang umiyak. Na mga sandaling iyon kasi ay para ring dinidikdik ng pinong-pino ang kanyang puso. Sadya nga yatang masakit sa pakiramdam na hindi naman ang lalaking mahal na mahal mo ang talagang kasama mo sa bawat araw na magdaan. Ngunit may magagawa ba siya? Wala, dahil siguro ay iyon naman ang nakatakda. I'm glad. Hindi ka na ba nakukonsensya? Nakuha niyang itanong pagkaraan. Kumunot ang noon nito nang pakatitigan siya. Ako ba ang dapat na makaramdam ng guilt? Naghahamong tanong nito sa kanya. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Tiyak naman kasi niyang hindi nito aaminin ang plano nito noon. Marahil ay nagawa naman siya nitong mahalin kahit paano. Ngunit masakit pa rin sa pakiramdam. Nang mahalin kasi niya ito noon, ay wala na siyang ibang nakita kundi ito lang. Wala na siyang pinangarap na makasama kundi ito. Pero biglang naglaho ang pangarap niyang iyon nang malaman niya ang totoo nitong intensyon. Oo nga pala,
Ako nga pala nakipag-break sa'yo dahil mas mahal ko si Marco. Sorry for that. Sana ay nakapag-move on ka na talaga. Sarkastiko niyan sabi. Ano sa tingin mo? Naghahamong tanong nito. Parang gusto nitong sabihin sa mga mata nito ang kasagutan, kaya naman pinakatitigan pa siya. Kung hindi lang niya naturuan ng sarili na kontrolin ang tunay na nararamdaman para huwag makasakit ng ibang tao, siguradong agad mababasa ni Lawrence ang tunay niyang saloobin. Kaya lang, kailangan niyang palaging ipaalala sa kanyang sarili na ang intensyon nito ay iba, kaya siya naroon sa opisina nito ay para makaganti. Ibig nitong gumawa ng paraan para makabawi sa kanilang mag-asawa at hindi niya hahayaan na magtagumpay ito sa intensyon nito. Mas makabubuti kung ipapaalam niya rito na wala na itong epekto sa kanya. Kaya naman sobra-sobra ang pagpapanggap niya ng mga sandaling iyon. Dahil kasi malapit na malapit ang inuupuan nito sa kanya, ay nagagawa niya itong maamoy. Dati ay palagi niya itong niyayakap. Sinusubsub pa niya ang mukha niya sa dibdib nito para masinghot niya ang bango nito na gustong-gusto niya. Kaya lang ngayon, kahit gusto niyang gawin iyon, ay wala na siyang karapatan. Malamang, hindi ba may kasama ka sa Kingdom of Fun? Yeah, bakit hindi pa kayo magpakasal? Tanong niya kahit na parang nilamutak ang kanyang puso. Gusto mo na ba ako magpakasal? Wala namang masama kung magpapakasal ka, hindi ba? Ngunit pakiwari niya sinasaksak ang puso niya nang ma-imagine niyang nakatayo ito sa harap ng altar habang hinihintay ang bride nito. Sa tingin din niya bagay na bagay kay Lawrence sa babaeng yon. Ikaw, bakit ka nagpakasal kay Marco? Para magkaroon ng ama ang anak ko. Gusto niyang sabihin dito, pero hindi niya ginawa. Sa halip, tinitigan muna na ito bago sinagot. Dahil mahal ko siya. Hanggang kailan nga ba lolokohin ng dalawang taong ito ang kanilang sarili? Hanggang kailan sila magiging sinungaling sa isa't isa? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.